Pagkatapos mag-resign ni Jewel sa kanyang posisyon, ay nalaman naman ni Tyrone na si Ivan ay nasa opisina pala ni Rob dahil sa hindi pa natatapos na investigasyon sa naganap na aksidente. Nais ni Tyrone harapin at tanungin si Ivan tungkol kay Jewel. Hindi din kasi nagtagal ang meeting ni Tyrone sa isang investor ng kumpanya kaya dumiretso na ito sa kanyang kondo para sana magpalipas ng oras at mag-inom bago umuwi. Hindi na din naman pinansin ni Tyrone ang resignation letter ng kanyang asawa noong makita niya ito sa opisina. Subalit hindi na ito pumasok simula noon. Tinigilan na ni Tyrone ang pag-iinom at dali-daling inayos ang sarili para pumunta sa opisina ng kanyang kapatid na si Rob. At nang makarating siya doon ay napansin niya na tila hindi maayos na naisara ang pinto nito. Dahilan para madinig niya ang sekretong pinag-uusapan ng dalawa niyang kapatid. Maybe dad and mom will understand bro. Just talk to them. Ngayon ay alam ko na kung bakit mo ginibab ang posisyon mo. She's lucky to have you. Wika ni Rob sa kanyang kapatid, habang si Tyrone naman ay tahimik na nakikinig sa kanila nang hindi nila napapansin. Pero hindi ko maintindihan, Rob. I love her. I knew it was a mistake. Tiyak na magagalit sa akin sila mom at dad kapag nalaman nila ito. Lalo na ngayon. I just made her pregnant. Paano kayo papaliwanag yun? May pangambang wika naman ni Ivan kay Rob na lubusang nag-aalala sa kanyang kapatid. Nang madinig yun ni Tyrone ay pumasok sa isip niya ang pagduduwal ni Jewel kada umaga bago siya pumasok. Pumasok agad sa isip niya na baka buntis nga ito pero hindi niya ito matanong ng diretsyo. Lalo na't hindi niya ito masyadong kinakausap sa mansyon dahil sa kanilang hindi pagkakaunawaan. Masaya na sana siyang malaman na buntis ang kanyang asawa. Pero dahil sa kanyang nadinig, ay tila nilamon ng galit ang kanyang buong pagkatao. Umalis siya nang hindi napapansin ng dalawa niyang kapatid. Bumalik siya sa kanyang kondo habang nagpipigil ng kanyang matinding galit. Ayaw niyang magdilim ng husto ang kanyang paningin dahil hindi niya alam kung ano ang pwede niyang magawa kay Ivan pag nagkataon. Kailangan niyang patigasin ang loob niya at magpanggap na wala siyang nalaman. Is Tyrone Rivera, ruthless and emotionless at kaya niyang ibalik ang dating siya kung kinakailangan. Hating gabi na nang nakauwi si Tyrone sa mansyon na langong-lango pa sa tama ng alak dahil dumaan pa ito at nag-inom pa sa club bago umuwi. Sa bawat araw na nagdaan ay pinipilit naman ni Jewel na kausapin si Tyrone at ayusin kung ano ba ang ikinasasama ng loob nito o kung ano nga ba ang dapat niyang gawin para bumalik sila sa dati. Pero malabig pa ito sa yelo sa kanya. She also tried to please him, pleasure him, pero nabaliwala lang din lahat yun. Hindi kagaya dati na niyayakap siya ni Tyrone. At matapos nila magromansa ay nagyuyosi na lamang ito sa balkonahe palayo sa kanya. Jewel can melt her body but not her heart. Okay lang sa akin na gawin mo ang lahat, Tyrone, kung yan ang makakapawi ng galit mo sa akin. Pero kailangan ko din magtira ng dignidad para sa sarili ko, Tyrone. Wala akong ginawang masama sa iyo. Remember this day. I will not wait forever. Malungkot na wika ni Jewel sa kanyang asawa habang abala ito sa pagyoyosi. Hindi na din inintindi nito ang sinabi ni Jewel dahil mas malalim pa itong iniisip. Si Jewel ay nagpasya na lamang na dun matulog sa kabilang kwarto kung saan siya dati. At dito nadinig ni Tyrone ang pag-iyak ng kanyang asawa. His heart broke into pieces when he heard her cry. But he was crying inside too. Kahit na pangungunahan siya ng matinding galit, ay nasa puso pa din niya ang pagmamahal ng kanyang asawa. At ang madinig niyang umiiyak ito ay masakit para sa kanya. Pero mas matindi ang sakit na kanyang nararamdaman sa pagtataksil na ginawa nila sa kanya. Kinaumagahan, habang nag-aayos si Tyrone ng kanyang gamit, ay biglang pumasok si Jewel sa kanyang silid mula sa kabilang kwarto para siya'y kausapin. Tyrone, please, mag-usap tayo.
Si Tyron ay nakatitig kay Jewel ng mga sandaling iyon at napansin niyang medyo pumayat na ito at mahahalata mo sa mata nito ang madalas niyang pagpupuyat. Nahahalata niya sa mukha ni Jewel ang hirap na pinagdadaanan nito dahil sa kanilang sitwasyon. I'm pregnant, Tyron. Nakumpirma ko na to sa doktor kahapon. Tyron expected the news and never bothered by it. Hindi na lamang siya nagsalita o nagpakita ng kahit na anong reaksyon dito. Gusto niyang ipakita kay Jewel that nothing matters anymore. Not them, not even the child. Sa isip kasi ni Tyron batay sa kanyang nadinig ay hindi ito kanya. Kumain ka ng maayos and do regular checkups. Saka kinuha nito ang kanyang mga gamit at lumabas na ng kanilang silid. Si Jewel ay natigilan dahil tila pinaliwala ni Tyron ang kanyang pagbubuntis na inaasahan niyang ikatutuwa nito. Nagsalita ito sa kanya na parang hindi sila mag-asawa, kaya muli siyang napaupo sa kanilang kama at muling naiyak sa sakit na kanyang nararamdaman. Ang advice pa naman ng doktor sa kanya ay bawal siyang ma-stress pero hindi niya mapigilang umiyak. Bakit kami nagkakaganito? Hindi ko maintindihan. Mga tanong na gumugulo sa isip ni Jewel ng mga sandaling iyon pero nakahanda siyang gawin ang lahat para lamang maging maayos at bumalik ang dating tamis ng kanilang pagsasama at para na din sa kanilang magiging baby. Pagsapit ng gabi ay hindi na naman umuwi si Tyron sa piling ng kanyang buntis na asawa kaya't hindi na napigilan ni Jewel na puntahan at katukin ang kwarto ng kanyang biyanan. At dito ay hindi na niya napigilang bumuhos ang kanyang luha. Kakauwi lamang ng kanyang mga biyanan sa mansyon at wala silang kaalam-alam tungkol sa problema na dinadala ng mag-asawa. Pagbukas ng pinto ay niyakap kaagad ni Jewel ang kanyang father-in-law. Dad. Dito naglabas si Jewel ng kaunting sama ng loob habang ang kanyang mother-in-law ay natutulog ng mga oras na iyon. I will talk to Tyron tomorrow, Jewel. Don't worry, tahan na iha. Baka may inasikaso lang yun kaya hindi nakauwi. Therefore na kailangan ko siyang makausap, Dad. But he's not answering his phone. You can try to call Catherine. Magkasama silang lumabas ng opisina kanina. Ayon kay Nicole nung tumawag ako sa opisina. You can try to call Catherine. Magkasama silang lumabas ng opisina kanina. Ayon kay Nicole nung tumawag ako sa opisina. Dito biglang napakunot ng noo si Jewel. So he's with her woman? Wika niya sa kanyang isip. Pagkagayunpaman ay hindi papayag si Jewel na isuko niya si Tyron sa babae na iyon. Ngayon pang dinadala na niya ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Dito ay hiningi ni Jewel ang address ng kondo ni Tyron para puntahan ito at makausap. Ibinigay naman ito ng kanyang father-in-law. Sana ay magkaayos na kayo at huwag ka na umiyak, iha. Salamat, Dad. Pupuntahan ko po siya at gagawin ko po ang lahat para magkaayos kami. Kahit na gabi ay umalis siya sa mansyon at naghanap ng masasakyang taxi. Habang nasa biyahe ay panay ang kanyang dasal na sana ay maging maayos ang lahat para sa kanila at sa kanilang magiging baby. Halos 2 linggo na kasi silang ganito at hindi makakabuti sa relasyon nila kung magpapatuloy pa ito ng mas matagal pa. Ayaw ni Jewel na madamay ang kanilang baby sa tampuhan na meron sila ngayon. Pagdating ni Jewel sa condo unit ni Tyron na nasa 8th floor ng isang magara at sosyal na hotel ay kinatok niya ito agad. Halos mandilim ang paningin ni Jewel sa kanyang nakita dahil mismo si Catherine ang nagbukas ng pinto para sa kanya na nakasuot lamang ng 90s. Habang si Tyron naman ay natanaw niya sa loob ng nakatapis lamang ng tuwalya na tila kagagaling lamang sa shower. Dito halos mapuno ng luha ang kanyang muka dahil sa lubusang pagluha ng kanyang mga mata. Nang nakabawi ng lakas ay taas noon niyang tiningnan ang dalawa habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang magsalita pero tila walang lumalabas sa kanyang tinig. Kaya tumakbo na lamang siya papunta sa pinakamalapit na elevator at iniwan ang dalawa sa loob ng kondo.
Si Tyrone naman ay hindi na nag-abala pa na habulin nito. Umuwi na lamang si Jewel sa mansyon at nagkulong sa kanyang kwarto at tiniis ang buhay ng mag-isa. She lost Tyrone last night, but she can lose her child now. Kinumagahan ay pumunta si Jewel sa bangko para checkin ang laman ng kanyang bank account na nakuha niya sa ilang buwang pagtatrabaho niya sa kumpanya. Dito nalaman niya na may ipon siyang halos 200,000 na hindi na niya ikinataka dahil halos wala naman siyang ginastos para sa kanyang sarili. Even his transportation was provided by the company, kaya hindi nababawas yun sa kanyang sweldo. Pagkagaling sa bangko ay nagpasya naman siyang mamasyal sa isang mall. Hindi siya pwede magmukmok sa bahay. Gusto niyang libangin ang kanyang sarili. Dahil kung nung una ay malungkot lang siya, ngayon ay nadadagdagan na yun ng galit. Hindi niya akalain na babalik pa si Tyrone sa dati niyang gawain. Ang buong akala niya ay naging maayos na ang lahat para sa kanila. Dito natatanong ni Jewel ang kanyang sarili. Sa bagay, ano nga ba ang naging pundasyon namin? Wala namang parte ng kasalan namin at sinumpaan na sinasabi ni Tyrone na mahal niya ako at nag-iisa lang ako sa buhay niya. Sa katunayan, ang daming babae nagkakandara pa sa kanya. Kaya siguro ganito niya ako baliwalain. Sinubukan ni Jewel dumalo sa dati niyang tirahan, pero hindi na niya ito inabutan pa. Lumipat na sila sa ibang lugar at ibinenta na sa iba ang dati nilang bahay. Gabi na nang nakauwi si Jewel sa mansyon. Alam niyang nasa kwarto na nila si Tyrone dahil nasa garahe na ang kotse nito. Tumuloy muna siya sa beranda at doon nagtagal. At alas 11 na nang magdesisyon siyang umakyat sa kanyang kwarto. Nilipat na din niya ang ilan sa mga importante niyang gamit pabalik sa kanyang dating kwarto kaninang umaga bago siyang pumunta sa bangko. Dito nakita niya si Tyrone na nakasandal sa pintuan ng kanyang kwarto. Oh, bakit ngayon ka lang? Nagpahangin lang sa labas, namasyal, nagtanggal ng sama ng loob. Mahinang naging tugon ni Jewel dito. Kung buntis ka, ay hindi ka dapat nagpapagabi sa daan. Don't worry Tyrone, hindi ko ipapahamak ang anak ko. It's the only thing I have now, and don't pretend like you care. Hindi bagay sa'yo. Matapang na sambit ni Jewel dito. Tapos ay pinatabi niya si Tyrone sabay pasok nito sa kanyang kwarto. Si Jewel ay tumingin sa kanyang dating salamin. It's like the first day. Walang makeup, simpleng kasuotan. Ito ang dating itsura niya bago siya nabihisa ng magagarang damit ng pamilya Rivera. Nakikita niya kung ano siya dati. Helpless, hurt, and betrayed. Tomorrow she will change the path of her life at hindi na niya hahayaan na may kumontrol pa ng buhay niya. And she will not allow anyone to ruin her happiness. How many months?